Magandang araw po. Nagbabalik po ang inyong mga kabayang doktor, Doc Willie at Doc Lisa Ong para magbigay ng mga payo sa inyo. Ang topic natin ngayon ay tungkol naman sa singaw. So, bakit nga ba tayo nagkakasingaw? I'm sure lahat tayo nakaranas magkaroon ng singaw at napakasakit, hindi ka makakain, talagang iindahin mo yung kirot. Number one na dahilan, nakagat. Either nakagat mo yung dila mo, yung labi mo, o kaya yung gilid ng iyong pisngi, nakagat mo yan, kaya nagkaroon ng sugat. Pangalawa, napaso sa pag-inom ng sopas na mainit o pag-inom ng mainit na kape o kaya tsaa. Yung mga naka-teeth braces din, nagkakasingaw din sila kasi kumakaskas nga yung brace doon sa gilid ng mga pisngi. At yung hindi fit o sukat maigi yung pustiso, dahilan din yan ng pagkakaroon ng singaw. So, heto ang ating mga payo kapag tayo ay nagkaroon na ng singaw. Unang-una, huwag niyong lalagyan ng kalamansi, suka o ano pa mang maaasim dahil lalo itong hahapdi. Pangalawa, merong mga nabibili sa inyong mga butika. Ang tawag dito, sulcoceril dental paste. So, ipinapahid ito doon sa mismong singaw, ilagay lang sa cotton buds. Pwede niyong ipahid 3 to 5 times a day o sa buong maghapon para merong nakatapal doon. So, hindi siya masusugat kasi parang nagkaroon ng coating. Pangatlo, kung kayo ay kumakain ng yogurt o kaya ng Yakult, ito yung pagkakataon na mas kumain kayo ng mga yogurt. Sa mga grocery, maraming yogurt, mura lang to. Bili tayo ng yogurt. Medyo ibabad natin sa ating bibig bago natin lunukin. Pwede na rin ang Yakult kung yun ang gusto ng inyong mga anak. So kasi maganda ito, merong mga good bacteria sa ating bibig. Kaya mas dadamihan natin ang pagkain ng yogurt at Yakult. At syempre, uminom ng 8 hanggang 10 basong tubig sa buong maghapon kasi para mas wet ang ating bibig. Kasi kapag nanunuyo, nababana, tsaka lalong mas masakit ang ating bibig at lalamunan. Minsan, hindi ba yung pagkarami-raming singaw hanggang loob ng lalamunan natin. Tapos, umiwas muna dun sa mga sobrang asim na mga ulam o pagkain. Pero, kung meron naman kayong mga fruit juices dyan, wag lang yung maaasim na kind, pwede naman tayong uminom kasi kailangan din natin ng vitamin C sa ganitong pagkakataon. So, malamig-lamig kung yun ang gusto kasi mas namamanhid niya kapag medyo malamig yung ininom natin. Mas mamamanhid niya yung singaw, so mababawasan yung kirot na nararamdaman natin. At ito yung pagkakataon na iwas muna sa sobrang init ng mga pagkain kasi lalong mapapaso, napakasakit nun. Uminom din tayo ng multivitamin sa ganitong pagkakataon kasi gusto natin malakas ang ating immunity kasi senyales din ito ng pagbaba ng immunity. Magtanong sa inyong doktor kung kailangan pa ng antibiotics sa ganitong pagkakataon kasi minsan kasabay din ng singaw, meron palang tonsillitis. So, ang inyong doktor ang magbibigay kung kailangan uminom ng antibiotics sa sore throat or sa tonsillitis. O tsaka dun sa inyong singaw kapag may bacterial infection na. So, sana maginhawahan ng inyong pakiramdam dito sa ating mga tips sa singaw dahil for sure, madalas din tayo magkasingaw. Tapos, pwede rin kayo magtanong sa dentist, baka naman merong mga matatalim dyan sa ipin nyo na nagkukos o nagsusugat doon sa pagkakaroon ng singaw dito sa ating mga gilid ng cheeks doon sa loob. Yan. So, yan ang ating mga tips tungkol sa singaw. So, lipat na po tayo. Sige, na-share ko lang ang ating FB Live. Reverse natin. Okay, reverse. Iniikot kasi namin po lahat ng topic. Lahat ng topic iniikot natin. May eye, may ear, may nervyos. Lagay nyo lang yung question nyo. Yan, enlarge daw puso niya. Mamaya pag-usapan natin ha. Lagay nyo yung mga question ninyo. Tapos, ito pa pala.
tungkol din pala sa ingay at sa noise, 'di ba? Nasabi ko na kanina, 'di ba, na pag sobrang ingay hindi rin maganda, noise pollution, nakaka-stress, 'di ba? Ulitin ko lang yung mga tips, mag-earplugs kung masyado maingay, yung kwarto ninyo magandang sara lang yung bintana, medyo soundproof. Tapos yung sa iPad, hihinaan lang yung iPad. Tapos yun na nga, yung bahay mas maganda na protected sa sobrang ingay eh. Yun din. Kasi talagang sobrang ingay, hindi rin maganda. Parang din siyang air pollution. Kung merong air pollution na masama sa puso, ang noise pollution masama din sa tenga, masama din sa katawan. Ang next naman, Doc Lisa, ang nahandaan natin ay tungkol sa sore throat at sipon at ubo. Ngayon po kasi, usong-uso talaga yung sipon at ubo. Halos lahat ata, sinisipon, inuubo. Medyo nagbabago na kasi yung panahon eh. Malamig, papunta sa tag-init, basta pabago-bago yung panahon. Diyan talaga tayo nagkaka-problem. Ang sore throat, parang masakit dito sa lalamunan, di ba? Parang may makati, may parang makati-kati dito, very itchy. Pag suswallow ka, medyo masakit. Sore throat yon. Pwedeng dahil sa virus, pwedeng dahil sa bacteria. Pero kadalasan viral infection to eh. Meron ding bacteria na tinatawag na streptococcus, yung tonsillitis, na namumula, sisilipin yung tonsil kung mapula. Pag mapula yung tonsil, may nana, bibigyan ng antibiotic. Kung wala naman, supportive therapy lang. Napakahalaga bantayan ng sore throat, lalo na ang tonsillitis. Mamaya papakita ko kasi pwede ito mag-cause ng sakit sa puso tulad ng rheumatic heart disease. Kaya nagkakaroon ng rheumatic heart disease minsan mula sa tonsillitis, kaya nag-RHD. Yung mga mahihirap, maraming mahihirap nagkakaroon ng rheumatic heart. Paano walang pera, hindi napapagamot yung mga tonsils nila, yung pabalik-balik. Okay, yan ang pinaka-komplikasyon. So, meron tayong home remedy para sa sore throat, Doc Lisa. Pwede sila magmumog ng asin at tubig, di ba? Maligamgam na tubig, ilagay nyo sa isang tasa. Tapos, kung 1 glass yon, isang kutsarita ng asin. Pwede yung iodized salt kasi yun na yung mga nabibili sa ating mga grocery kung wala kayo ng mga malalaking salt. Tapos, inom tayo ng maraming tubig. Kayo mga sinisipon. Ako, may konting sipon ako. 8 to 10 glasses of yung water in a day. imumumog yun na hindi iinumin, pangmumog. Gargle with warm saline. Yes, yung asin at tubig, minumumog natin. Gusto mo mababad lang yung tonsils mo eh. Kasi pag nababad yung tonsils mo sa medyo maligamgam na asin na tubig, tapos nabababad siya, nababawasan yung pamamaga. Yung pamamaga, yung mga nana, nababawasan niya. Mas maginhawa. Yan ang purpose noon. Pwede mo gawin 3 times, 4 times a day, di ba? Asin at tubig. Tapos 8 to 10 glasses of water para kasi laging may sipon ka, 'di ba? May plema. So mas nailalabas mo maraming tubig, pwedeng tsaa, pwedeng sabaw, pampalabnaw, pampaluwag ng plema. Pwede rin, Doc Lisa, chicken soup. Oo. Dun sa fluids, pwede rin kayo mag-fruit juice. Kasi ngayon, uso na yung pag napapanahon, kung ano man yung napapanahong prutas, yun yung pisain natin o gawin nating juice at ipainom sa atin at sa ating mga anak. Kasi kailangan din natin yung vitamin C niyan, lalo na yung mga citrus fruits. Kailangan natin yan. Number 3, tinuruan ko kayo paano gumawa ng chicken soup. So, sa 8 hanggang 10 basong tubig, isang buong manok, lagyan nyo ng mga luya, bawang, sibuyas, pamintang buo, carrots, patatas, at pakuluin. So, yan yung inumin nyo from time to time. Kasi nga, itong mga katas ng manok may acetylcysteine to para dun sa plema. Ito yung, nakita nila itong cysteine, dyan din kinukuha yung gamot na acetylcysteine. Yes, actually may medical studies. Meron talagang pag-aaral na maganda ang chicken soup. Nilabas pa to ng Mayo Clinic kasi nga merong component na cysteine. Ito nga, isang amino acid na maganda para sa mabawasan yung pagsipon at pamamaga yung inflammatory response ng katawan na babawasan. So hindi siya haka-haka, talaga sikat yan. Mayo Clinic yan Sino lalaban sa Mayo Clinic? Yes, Doc Lisa. Pwede rin ng tsaa kasi sabi nga natin 8 to 10 glasses of fluid. So yung mga
caffeine-free tsaa, pwede nyo ring inumin. Fluids din yan. Siyempre gusto natin itong mga, katulad dito sa sore throat, pwede ang home remedy. Pero yung kanina, sa sakit sa tenga, walang home remedy. Hindi mahihirapan ng home remedy. Para hindi masira tenga, pa-check up sa ENT. Pag kailangan. Pag hindi kailangan, mga sore throat lang. Yan, tuturuan kayo ng home remedy tulad nito, mga chicken soup, para hindi na kayo gumastos na bibili ng mamahaling gamot. Tsaka yung ibang gamot kasi may side effect din. Hindi rin maganda yung basta-basta inom ng... Yung gamot sa sipon, ito pa pala. Marami sa inyo, di ba? Bili ng gamot sa sipon, inom na inom. Kung meron kayong sakit sa puso, meron kayong high blood, bawal na bawal ang gamot sa sipon. Okay? Hindi nyo alam yan. Hindi nyo pa alam yan na pag may sipon, marami, Dok, inom ako, Dok, inom. Yan, na high blood tuloy. Kasi ang gamot sa sipon, meron siyang component na nagpapasikip ng mga ugat. Pinapaliit niya yung mga arteries, mga veins, para hindi ka mas sipunin eh. Kaya lang, kung pinapakipot niya yung daanan sa ilong, napapakipot din niya yung daanan sa puso at ibang parte ng katawan. Kaya meron na heart attack, na stroke dahil sa pag-inom lang nitong mga gamot sa sipon. Bakit hindi kayo sinasabihan? Bakit di kayo nawawarningan? Ay manonood kayo ng FB Live. 'Di ba? Para malaman ninyo. Hindi nababalita ito, syempre, hindi nila ibabalita to para ayaw nila ibalita, baka walang bumili ng mga produkto nila. Pwede inumin yung gamot sa sipon kung wala kang sakit. Pero kung may heart problem, may high blood na mataas, pwede kang atakihin sa puso at ma-stroke. Maraming gamot na napapanood nyo sa mga TV, sa radyo, sa dyaryo na binibenta ay hindi basta-basta iniinom Kaya dito kayo makinig sa amin, malalaman nyo yung mga side effects kung meron or maganda ba yung gamot. Sasabihin ko naman kung maganda yung gamot. Pero ito yung mga home remedy, pinipilit namin yung mga pagkain na mabuti sa inyo kasi talaga may tulong siya, healthy siya. Kaya lang, itong mga chicken soup, itong mga saging, hindi yan na po-promote. Bakit hindi na po-promote sa TV, sa radyo? Hindi mo kasi mabenta yung saging, hindi mo ma-copyright kung sinabi healthy yung saging, paano mo gagawin? Ikaw lang ang Diyos nagbigay ng saging. Kahit sino pwede bumili ng saging. So, wala siyang copyright. Para kumita ang negosyo, kailangan gagawa sila ng isang tableta, lalagyan ng tatak at brand, at yun ang bebenta. 'Di ba? Para kikita sila, lahat ng bibili noon. Marami namang mga healthy foods, gulay, prutas, isda, at itong mga chicken soup at iba pa na libre lang para sa atin lahat. Kaya kami lang ang nagpo-promote dito para may benefits po sa inyo. Okay? Yes, Nilinaw ko lang. Oo. Isa Para pang may- tip natin. Yan, may nag-comment, uminom siya sa sipon. Huwag uminom noon pag meron kang sakit sa puso. Very common yan, over the counter. Alam yan ng mga doctors. Okay? Oo. So, magre-rest tayo kapag meron ng sore throat. Ito talaga, i-rest nyo, Pahinga. itulog nyo, Pahinga, oo ipahinga nga. nyo, sigurado, mas maikli ang Oo. inyong pagkakaroon ng sakit. Mas mapapagaling kayo agad. Ang pinakamabisang paraan para lumakas ay itulog mo. Itulog mo ng 10 hours, 12 hours. Kasi pag nakapahinga ka, lalakas yung katawan mo. Pero kung magpapapagod ka, like ako minsan pag sobrang init, magkakasakit O minsan naulanan, magkakasakit din. So sobrang pagod, hindi rin maganda sa katawan. Gusto ng katawan, rest lang para malabanan mo itong mga virus sa paligid natin. Hugas ng kamay palagi, di ba? Wash hands. Kasi dyan nakukuha yung mga infection natin. Yes, dapat positive lang lagi. So, kailan sila magpapa-check up sa doktor pag may sore throat? Siyempre, kung talagang malaki yung tonsils, talagang maraming nana, papa-check din tayo. Kung medyo masakit dito sa may dibdib, di ba? Malay mo, may ibang problem pala. So, kailangan din. Yung sa boses naman, dapat ipapahinga din Kasi kadalasan may sore throat, kasama rin yung vocal box natin Ayan. Okay? So, meron mga simpleng sore throat na pwedeng hahayaan lang, 3 days, 4 days, gagaling na kayo. At meron na nga yung mas serious, yung may nana na pwedeng umabot sa rheumatic heart disease. Okay? So, tingnan natin mga comments nila. Yan, may ubo. Yan. Ano daw tips sa ubo, Doc Lisa? Yes. Ano daw mga tips para sa ubo? Katulad din sa sore throat, pag gusto natin, 8 to 10 glasses of water or fluids kasama ang fruit juices, Okay. ipahinga,
mag-rest mabuti. Pwede ang ating ayusin ko lang yung chicken next part, soup. ah. Oo, yung chicken soup. Mas inumin natin yan. Tapos, tignan nyo kung magkakaroon kayo ng maraming phlegm. Tignan nyo, puti lang ba? Baka allergic cough o baka nagiging yellow, nagiging green, tapos nagfi-fever na kayo. Tignan nyo rin mabuti kasi ayaw natin magkaroon kayo ng pneumonia. Okay, Doc Lisa, lipat tayo dito sa ating next part. Reverse natin. Kaya ma-reverse. Okay, reverse. Yan, ito. Tayo ng pointer. Ito, about sa sore throat. Tapos marami nagtatanong sakit sa puso, enlargement of the heart eh. Nakita ko kanina may 2-3 na papadaan. So, ito po yung sore throat. Pakita natin dito sa baba. Ayan, no? Sore throat. Yan na tonsils natin, no? Dapat, yung pula niya, normal lang yung pula. Pag nakakita kayo ng mga puti-puti dito sa loob, ay nana na yun, ha? Yung nakikita niyong puti-puti dito sa side, nana na yan. Katulad to, may konting puti siya sa drawing. O, yan, no? So, pag namumula, namamaga, lumalaki, at may puti-puti yung kailangan na antibiotic yun. Kasi pwede mag-cause ng complication or rheumatic heart disease. Ito rin, yung larynx natin. Ito, Doc Lisa, pag nagsasalita tayo na dyan eh. Okay? So, minsan nagkakaroon din ng infection. Kaya, pangit din yung boses natin. At kanina nga, tinuro natin. May idadagdag lang ako dun sa larynx. So, dito po, nanggagaling ang ating boses kung bakit merong magandang boses at pangit na boses. Ito po ay depende sa laki ng ating vocal cord. So, itong letter V na to. Oo nga. Yan ang Bakit nga tao may magandang boses at pangit na boses? Maraming dahilan yan. Kasi yung boses natin ay galing sa vibration ng ating vocal cords. So, pag nag-vibrate yan, iba't ibang boses ang lalabas sa atin, ano? Depende din ito sa laki ng ating larynx o lalamunan. Depende rin sa laki ng ating pharynx o lalaugan. Tapos, depende rin... pharynx dito? Oo, itong buong to, pharynx yan. Tapos, depende rin sa laki, dun sa dila natin, sa ipin natin, sa cheeks natin. Mga dahilan din yan kung bakit nag-iiba-iba, merong magandang boses at hindi masyadong magandang boses. So, yan ang dahilan. Kaya nakikita mo, Doc Lisa, yung mga opera singers, di ba? Kadalasan malaking tao, mataba, malaki. Paano? Ang laki din ng mga pharynx, ang laki siguro. Oo, pati chest, ha? May effect yan. Ang laki ng vocal cords, ang trachea. laki. Kaya ang boses nila talagang ang laki. Yes. Pero dun sa hindi magaganda ang boses, ang tip natin, mag-practice, at mag-practice. Gaganda din ang inyong boses one day. Tsaka isa rin pampaganda ng boses, itong sinuses natin. Yes, yan din ang ganda nagkakos niyan. ng iba't ibang boses. Depende Itong dun sa sinus. sinus o sa guwang. Yan yung mga butas-butas o guwang-guwang dun sa ating May butas yan, mukha. kaya ang boses mo parang may timber. Timber. Yan, dito Yan, yung mga sinus. butasan. Guwang ang tawag dyan sa Kaya Tagalog. kung meron kayong sinusitis, meron kayong sipon, di ba? Pag may sipon Ngongo kayo. Pag napunuto ng sipon, wala nang parang drum dyan sa loob. Kaya ang boses niyo manipis, pangit, di ba? Maliit na siya. Pero kung papaanuhin mo itong mga sinuses, so mas maganda yan. Mas malaki, mas malalim ang boses. Okay, so Okay. practice para gumanda ang boses kung gusto niyong kumanta. Okay, hindi tayo marunong kumanta eh. Health tips na lang ang bibigay natin. At syempre, marami nagtatanong kanina tungkol sa heart disease dahil sa rheumatic heart disease. Lumalaki daw yung puso nila. So, yan din yung isang complication ng sobrang tonsils, nagkakaroon ng rheumatic heart disease. Pakita natin. Ito yung mga valves. Yan ang valve. Yan ang valve. Oh. Ito yung valve. So, itong valve, kung may rheumatic heart disease, masisira yan. Masisira siya. Magkakaroon ng sira-sira, may bumabalik dito. Kadalasan yung mitral valve nasisira sa rheumatic heart disease. Sa Amerika, bihira lang may rheumatic heart disease. Sa Pilipinas lang. Paano nga hindi natin nagagamot yung mga simpleng sore throat natin?
Ito yung mga iba't ibang sakit sa puso na possible kasi marami nagko-comment kanina. Ito ang normal heart. Yan. Ang normal heart kasi laki ng kamay natin. Yan ang normal heart. Kamao. Kamao yan. Parang mas size ng kamao ko eh. Tapos ito yung ito yung coronary arteries. Ito yung arteries natin. Pakita ko yung artery Yan ang artery. Ang ganda ng artery. May 3 artery na malalaki. Oh, marami yan 3, 4. Kaya sinasabi, pag bypass, ano ba? Double bypass, quadruple, triple bypass. Pag triple bypass, nangyayari, may barado dito. Pag barado dito, kukuha sila ng ugat, iduduktong nila, kukuha sila ng ugat mula dito sa aorta, didikit dito, lilipad yung itatawid nila yung artery hanggang dito para magkaroon ng dugo dito sa dulo. So, yung vein, galing sa paa, mula dito, didikit hanggang dito, para may daanan. Bakit gagawa ng bypass? Kasi barado to eh. Baga sa may nagbanggaan dito sa kotse, lagyan natin sa EDSA, nagbangga dito. So, gagawa ka ng extra daanan, parang C5 daanan, para makalusot yung dugo. Kaya siya dinawag na bypass. So, sa mga matitigas ang ulo, naninigarilyo, very stressed, pwedeng magkaroon ng mga bara-bara. Okay? Salamat sa lahat na nag-share ng ating video. Thank you very much. Marami akong Russian follower, taga-Russia. Marami palang Pilipino sa Russia, no? Ito, tuwan-tuwa nga ako Malamig siguro ngayon doon. So, ito ayan So, ingat kayo. Baka ganito nakabara. Sobrang lamig, nako, nakakabara din ng puso. Sobrang init, sobrang lamig, di maganda. Maganda, neutral lang yung temperature natin. So, sa sigarilyo, pagkain ng matataba, may high blood, may diabetes, hindi yung ginagawa yan, nagsisikip. Ito, okay pa naman to, may dumadaloy pang dugo, pero medyo barado na siya. Konti na lang. Pakita natin pa nagbara na. Ito, barado na. Kita mo to, nagkaroon ng barado bigla, thrombus, may namuo. Ito kanina walang namumuo, yan. Sobrang paninigarilyo ay magtigil ng yosi na sugat. Yan, namuo, nagbara. Pag nabara, heart attack na yan. Ito nangyari sa heart attack, kita mo yan, Ito po ang normal na muscle sa taas. Ito ang naatake sa puso, Doc Lisa, yan, namula. Nangitim. Actually, namatay na yan Necrosis necrosis sa Tagalog, ano ba? Naaagnas. Parang naaagnas ang word yan namatay. Nabubulok. Nabubulok itong muscle mo. Paano namatay? Nabara siya. So, wala nang hangin to. Hindi na nabuhay. Namatay to. Pag namatay itong parte, hindi na siya gagalaw. Ang gagalaw na lang ito. Kaya pag tinignan sa 2D echo, ang pump ng puso mo, pag-gewang-gewang, hindi normal pump, patabingi-tabingi. Paano ayaw nagumalaw to, namatay na tong parte. Ang nabuhay na lang ito. So, ilang percent na lang ng puso buhay? Baka 70%, namatay yung 30%. So, sigarilyo, blood pressure, gagamutin natin. Okay? Tapos, pag umiinom kayo ng gamot, umiinom kayo ng gamot lagi, nag-exercise kayo, nagbabagong buhay, pwede magkaroon ng collateral. Yan ang good news, Parang sa puno, parang sa puno. Nakita nyo itong araw, napakaganda nitong araw. Yan. So, pag na heart attack na, nabarado na, minsan magaling din yung puso, gumagawa ng extra daan, Yung itong maliliit na ugat niya dito sa kabilang daanan, kabilang highway, humahaba. Dumadami din, nabubuhay din. Para tulungan niya, binibigyan niya ng konting oxygen, konting pagkain itong parte na nahihirapan din. So, tumutulong yung kabila. Yan ang napakaganda, collateral circulation. May taong tinutubuan itong mga collateral, nabubuhay sila. May taong walang collateral, walang tumutubo, walang tumutulong sa kabilang ugat, doon namamatay. Paano? Wala nang tumutulong So, ito meron pa nagsusupply. Paano dadami ang collateral? Iinumin nyo yung gamot ninyo. Tapos yung sa question natin kanina, yan na nga, bakit lumalaki ang puso? Yan ang cause. Ayan ito malaki na to. Hindi to normal. Sobra na ito laki. Okay, dapat 5 cm lang ito. Sobra na laki. Anong cause ng panlaki? Heart attack. Kasi nasira. Heart attack.
High blood, kumapal. High blood, malakas eh. Okay? May sira sa valvula, rheumatic heart disease. So, pwede rin. Pwede rin magkaroon ng heart failure. Pag heart failure, dyan na magmamanas yung tao. Doc Lisa, ito na yung pagmamanas eh. Dito nagmamanas pag malaki. Paano nahirapan na mag-pump eh? Yung mga nasabihan na malaki ang puso, lalo na sa mga... Pag sinabihan ko yung malaki ang puso, wag agad matatakot kasi meron namang malaki na konting-konti lang. Minsan ECG lang o konting x-ray lang na medyo malaki. Wala namang kaso, lalo na kung high blood kayo. Katulad nito. Sa high blood, Doc Lisa, pakita mo. Kapal siya, kapal. Ito, abnormal to, kapal eh. Sukat niya, dapat 1 centimeter lang to. Ito, 5 centimeters. Ito, 1 centimeter. Ito, kumapal, mga 1.2, 1.3. Makapal dahil high blood nga, lakas ng pressure, di ba? Hindi ginagamot, maalat kinakain nyo, mataba kinakain, di ba? Yan, o. Sumobra sa junk food. So, yan, mas makapal siya. So, pag mas makapal, medyo masama, mas malaki chance na matake sa puso, pero hindi pa naman ganun ka delikado, basta iinumin nyo lang yung gamot ninyo. Ha? So, wag matatakot pag ganito lang kalaki. Ang delikado yung ganito na kalaki. Yan, yung ganyan kalaki. Or mga ganito na kalaki. So, pag sumobra laki na, mahina na yung pumping. Pag mahina na yung pumping, delikado na siya. Okay? At isa pang problem, baka meron kayo nito, common din to, mitral valve prolapse. Actually, meron akong konting mitral valve prolapse eh. Ito naman, wala namang cause ng mitral valve prolapse eh. May taong payat lang o medyo maliit yung dibdib, kaya medyo naiipit yung puso. Nagpo-prolapse lang siya, medyo lumulundo. May sintomas to. Ang sintomas, makabog ang dibdib, minsan tumatalon yung tibok ng puso, minsan ninenervyos, kakabog-kabog. I-check nyo sa 2D echo kung meron kayo mitral valve prolapse. Basta konting mitral valve prolapse lang, hindi delikado. Inaral ko maigi yan. 2% ng tao sa buong mundo may mitral valve prolapse. Hindi naman delikado. Wag lang may regurgitation. Regurgitation, yung may bumabalik na dugo. Kung marami bumabalik ang dugo, yun ang mas delikado, kailangan ng gamot. Pero kung mitral valve prolapse lang, ako iniinom ko mga beta blockers lang, mga metoprolol, 50 milligrams, half tablet, 1/4 tablet, twice a day. Yung mga may olol, yun ang mga gamot, mga beta blockers sa mitral valve prolapse. Pero papacheck muna kayo sa doktor para malaman kung mitral valve prolapse. Hindi pwedeng shortcut. Ha? So, itong tinuturo ko sa inyo para alam nyo ang tungkol sa sakit sa puso. Okay, salamat sa panonood. Salamat sa pag-share ng aming mga video sa panonood. Yes, balik tayo dito. Check na natin ang kanilang mga comments and questions. Okay. Meron kang mababatiin? Yes, Doc Lisa? Meron kang mababatiin? Wala. Maliit daw valve ng puso mo. Hindi dapat maliit eh. Mandami na tutunan. Thank you very much. Thank you. Okay po lang. Binabati ko si Sena Barcelona. Nakita natin. Yes. Sa may Rizal Park. Okay. Sa Rizal Park. Naku. Sige. So yan. Emir, thank you very much sa lahat na nag-comment. Yes. Thank you for watching from Anaheim, California. Marilu de Guzman. Timing talaga. Yan, meron siyang mga tips. Sige, ha? Pakita ko lang to last, yung mga tinutulungan namin dati, pero baka meron kasi kayong ganitong problema. Yung mga bukol, di ba? ENT topic tayo ngayon eh. Yung mga may bukol sa leeg, mabilis na maoperahan. Mga 10,000, 5 to 15,000, marami kami napapa-opera, kaya huwag kayong matatakot. Utang muna para matanggal itong bukol. Ito yung mga tinulungan namin many years ago na pwede nyo rin gawin or kung meron kayong ganitong mga problema. Ito, tagal na namin ginagawa kasi ito 10 years ago pa to. Katulad ng ganitong bukol. X-ray, CT scan, or MRI, or biopsy ng ganyan. Napakita natin. Malaki kasi yung bukol niya sa leeg eh. Ano Napa-opera. na, Lilibet, pinag-usapan na namin ni Lisa bago kami punta rito. Tutulungan ka namin. Okay? Yung 15,000 kami nasasagot.
So, ipilit natin na lang na magkasya doon yung funds. Tapos, kung kailangan kausapin ko yung doktor doon, baka kilala naman nila ako doon, para asikasuhin ka. Sabihin mo, kami ang tumitingin sa'yo, si Doc Willie, Lisa, kami doon. Ha? Really, kailangan. Marami tayong mga gamot para sa mga anak mo. Saan siya? Antibiotic. Yan. Ubo. Meron tayong mga vitamins sa bata. Meron tayong vitamins para sa'yo. Vitamin B complex. Kasi pagod ka lagi. Stressed out siya. Meron tayong paracetamol. At marami rin tayong mga emergency gamot para sa'yo. Ayan, para sa So, nandito. Tsaka sa dami ng anak mo, magagamit mo yan. Dahil, sana naman wag magkasakit. Pero kung halimbawa nagkasakit, magamit. So, naayos na natin tong ball, Doc Lisa, di ba? Mabilis lang siya matanggal eh. Oo. Hindi po delikado yon. Ang dami ko nakikitang mga pasyente. I'm sure marami sa inyo dyan may ninadalang bukol, 2 years na, 3 years na. ENT din. ENT din ang gumagawa niyan, yung mga bukol-bukol. Mabilis lang tanggalin yan. At kung mapapansin nyo nga, itong kasambahay namin, dati may bukol din eh. Mabuti pinatanggal namin agad. Tinulungan namin siya kasi nakita thyroid cancer pala. So, hindi mo masabi kung cancerous o hindi. Okay? Sana nakatulong tong Facebook Live namin sa inyo. Any final questions, Doc Lisa? Meron pa bang silang gusto? Yan. So, tuloy-tuloy lang pagtulong natin at hopefully, kung gusto niyo mga topic, marami pa kami mga previous videos para sa inyo. Ha? God bless po. Salamat Goodbye. po. Goodbye Ingat. po. Ingat, ingat.